Kumusta po kayo mga kababayan? Ito po muli ang inyong kaibigan, Res Bernardo po dito sa Kalumpit at ngayon po tuloy-tuloy tayo, bagamat tinanghali po tayo sa isang hindi maiwasang kadahilanan. So October 11 po ngayon at part 4 po ito ng paghukom na ating pinag-uusapan. So kung makikita niyo yung larawan, yan po ay larawan na talagang kung titingnan mo, parang minimum pa lang yan kasi yan po nagbabagsakan yung mga bulalakaw, mga meteorite, mga meteor. Tapos ang katotohanan na nakalagay sa banal na kasulatan, talagang magaganap po ito sa huling panahon. Mga matitinding paglilindol at digmaan na sa ngayon, yung sabi ko nga nung isang beses, tinalakay natin yung sobrang kasamaan ng tao. Ngayon, sa mga nagaganap po sa bansa natin, unang-una na ang sunod-sunod na paglindol, marami po yung mga natatakot, nangangamba, yung iba'y nagtataka bakit nagaganap ito. Subalit ang iba naman ay hindi nagtataka sapagkat alam nila na nakasad po ito sa banal na kasulatan. Ito po ay babala na mga palatandaan sa Matthew 24 na sinabi ng ating dakilang Mesyas na magaganap sa huling panahon. So ang isang katotohanan po na bagamat masakit sabihin ito, pero ito po ay hindi po maiwasan, ito'y palala ng palala. Dahil nga parang sa tingin natin, yung sinasabing matinding kapighatian ay narito na po sa iba't ibang panig ng daigdig at ngayon ang sambayan ng Pilipino ay talagang ginigising po sa mga kaganapang ito. No? Now, hindi na natin iisa-isahin yung mga nangyayari. Alam na nating lahat nakatutok tayo sa mga balita at lalo na doon po sa mismo mga nakaranas na matitinding lindol na ito, yung mga nawalan ng mahal sa buhay. At yung ating pinangangambahan na anytime nga po ay magaganap yung pong the big one dito po sa Luzon, talagang kitang-kita na natin na posibleng mangyari po na dapat natin paghandaan. Now, nakalagay po ito sa banal na kasulatan. Napakahalaga po nitong pag-uusapan natin na ito. Napakahalaga nito. Ngayon sa Exodus chapter 9 verse 15, nakalagay po, kung siya at ang buong bayan ay pinadalhan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ang nagsasalita po dito ay ang kataas-taasan Diyos. Tingnan po niyo sa verse 16. Ngunit hindi ko ginawa yon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan. Maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig, sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao. Yun po yung layunin. Isa sa napakahalagang maintindihan natin bakit nagaganap ito. At ayon nga po, sa banal na kasulatan din ay upang bigyan ng pagkakataon ng bawat isa na mag-isip at magsisi, manumbalik sa kaniya. Now, ang malaking problema po natin ay yung sinasabing maipahayag yung pangalan niya, hindi nagaganap at sa halip ay tinatakpan pa ito ng mga bulaang propeta ng kampo ng kadiliman. Kaya maling Diyos ang natatawag ng marami. Maling Diyos, ulitin ko po. Ngayon, tingnan po ninyo saan ba nakabatay ang kaligtasan natin. Kaligtasan ng dito sa buhay na ito at doon sa kabilang buhay pa. Sa Roma 10:13 po, ganito nakalagay. Dahil sinasabi sa kasulatan, pansinin niyo po, dahil sinasabi sa kasulatan. So nandito tayo, ito po ay sa Bagong Tipan, ayon kay Pablo. Sulat niya sa Roma. Nang tinutukoy po niya dito, gusto kong bigyan ng diin na yung kasulatan ay sa Lumang Tipan. Lumang Tipan po ito. Ito'y sali ng mabuting balita. Sabi rito, maliligtas ang lahat ng tumatawag kanino? Sa pangalan. Kaninong pangalan? Ng Panginoon. Yan po nakalagay sa banal na kasulatan. Kung sino raw ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So maliwanag, may pangalan ang Panginoon at tinutukoy dito. Yung pangalan na yun ay dapat tawagin. Yung kaligtasan.
na napakahalaga na kaligtasan po ito sa kabuuan eh. Na nagkaroon dito ng maling pagkakaunawa ang marami, kasama na ako dati, na maling pangalan ang naisip ko at isabuhay ko, na ituro ko din. Ngayon, yun yung pag-uusapan natin kasi napakahalaga po nito na dapat nating maintindihan. Kasi pag tumawag ka ba, halimbawa, nasa bingit ka ng kamatayan, pag tumawag ka ba ng Lord, Lord, iligtas mo ako. O kaya, Diyos ko, ligtas mo ako. Panginoon, Panginoon, ligtas mo ako. O kaya sa English, God, iligtas mo kami. O kaya sa iba pang pangalan. Maliligtas ka kayang tunay dito sa sinasabi dito. Kasi ang pag-usapan po natin, kung ano nakalagay sa banal na kasulatan, hindi yung namulatan natin, hindi yung sarili nating pananaw at katwiran. Kasi para sa ampat may kasulatan. Kaya nakalagay dito, ginamit ni Pablo. Sinabi ng kasulatan. Ano po? Maliwanag po yan. Kasi yung pong kaligtasan ng tao, pag tiningnan natin, nakasalalay po dito eh. Kasi ilan na kaya yung napahamak na tumawag din ng Lord, tumawag ng Panginoon, tumawag ng Diyos ko. Doon kayo sa mga nagdaang lindol, yung mga namatay at napahamak, yung kayang nasiraan na o nawasak yung mga bahay, tumawag lahat halos ng Lord eh. Pero bakit parang pag tiningnan natin, may naligtas, mayroong hindi. Pero pare-parehong tumawag ng Lord. Pare-parehong tumawag ng Diyos ko, Panginoon ko. Kasi, alam niyo po, nakalagay ng maliwanag po ito. Bukod dito, sa buhay dito, mas mahalaga yung kaligtasan sa pagkatapos nito. Pero kasama po iyon pag tiningnan natin sa banal na kasulatan. Kasi, dapat unang-una po, dalawang uri po kasi ang dapat na maging tama. Una, kasi kahit tumawag ka sa tamang pangalan ng Diyos, pag mali ang pamumuhay mo, baliwala po yun. Alam na naman po natin yan. Given na yan na pinapangaral ng lahat yan at sinabi mismo ng ating Mesyas. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papapasukin o maliligtas doon sa kaharian ng kanyang Ama sa langit. Yun lamang sumusunod. Kasi kahit siya ay tinatawag mo ng Panginoon, yung buhay mo naman, ikaw ang sarili mo, ang Panginoon mo, baliwala po ang pagtawag mo. Pero pangalawa, tama man ang pamumuhay, pero sinasabi rito, dapat yung tamang pangalan, yung sinasabi ng banal na kasulatan po, ang dapat nating sundin. Kasi yung pong sinasabi dito na kasulatan doon sa lumang tipan, yung binabanggit dito, maging si Pedro po, sa gawa, binanggit po din niya yun na yung tatawag sa pangalan ng Panginoon. Nakalagay po yan sa Joel chapter 2, verse 32. Ito po yung tinutukoy ni Pablo at ni Pedro na yung ayon sa kasulatan. Sa mabuting balita po ganito nakalagay. At sa panahong iyon, ano mangyayari? Ang lahat, sabi rito, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Yan po nakalagay sa mabuting balita, Biblia, at sa iba pang mga salin. Subalit dito sa ang Biblia Tagalog, nakalagay at mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pansinin niyong mabuti po, mga kababayan. Dito sa ang Biblia, bagamat binago, inalis yung pangalang Yahweh, pero sinabi niya ang tumawag sa pangalan. Ang tinutukoy na tatawagan yung pangalan ng Panginoon. Yun yung maliligtas. Sabi rito, maliwanag po yan. So, hindi pala sapat na tumawag ka ng Diyos ko, Panginoon, Panginoon. Hindi sapat na tumawag ka ng Lord, Lord. Kundi, nakalagay dito, yung pangalan ng Panginoon. Doon ka maliligtas. Tamang pamumuhay, tamang pagkilala, at tamang pangalan. At dito nga po sa mabuting balita, direct na sinabi, hindi na sinabing sa pangalan ng Panginoon, kundi Yahweh, sapagat ito mismo ang kanyang pangalan. Lamang, ito nga po yung sinasabi ko na tinakpang napakahalagang katotohanan para mailigaw po ang marami sa atin. Kasi, kaya nga po nagsalita siya. Kaya nga po nagbigay siya ng mga kautusan. Kaya nga gumamit siya ng mga lingkod niya, mga propeta at mga anak niya na nagpapahayag at sumisigaw ng sinasabi niya.
Ito po yung maliwanag na dapat nating maintindihan. Saan ba nagsimula ang pagtatakip na ito na napakahalaga na dapat ay sa panahon ngayon ay ginagawa o alam natin at ito po yung sinusunod natin. Balik tayo, ito po ay mahalaga. Tinuro po ito ng ilang mga nangangaral sa online, ano po. Pero maling-mali ang kanila pong paliwanag. At hindi po ako magpapaliwanag. Itong mismong talata ang magpapaliwanag at magsasaad sa atin ng katotohanan. Ano po? Ito'y nagsimula sa Exodus 3:13. Pero alam natin ang kasaysayang ito nung tinawag si Moises ng ating kataas-taasan Diyos. Ano po? At yun nga po, sinusugo si Moises at nagtanong siya. At sinabi ni Moises, sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan, anong sasabihin ko sa kanila? So, in-anticipate na ni Moises, ano ang pwedeng itanong sa kanya? Kasi nung panahon na yon, hindi talaga nila alam kung ano ang pangalan ng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ngayon, ano po ang tugon ng mismong kataas-taasan Diyos? Ano po? Kasi, take note, ang tinatanong pangalan. Ano po? Sa Greek word, onoma. Mismong identity. Ano yung tawag sa kanya? Ano dapat ng pagkilala sa kanya? Ano po? Kasi alam naman nila na may Diyos eh. Ngayon, sa verse 15, sumagot mismo yung tinatanong ni Moises na yung nakita niya na nag-aapoy yung puno, hindi nasusunog kung sino may gawa noon. Yun nga pong Diyos. Ngayon, sumagot mismo, nagsasalita. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at ni Jacob. Ngayon, tingnan ninyong mabuti, nakalagay sa huli. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Pansinin ninyong mabuti po. Maliwanag, kayo mismo po ang bumasa. Nakalagay sa mabuting balita at sa iba't ibang mga salin na sinabi niya, ito ang pangalan na itatawag nila sa akin magpakailanman. Kasi ngayon pong panahon na ito na nakikita ng marami na nasa huling panahon na pinapangaral ito. Binabali ito na okay daw na talaga namang Yahweh, pero pwede naman daw na tawagin siya sa ibang katawagan. Lord, Diyos ko, Panginoon. Pero tingnan po ninyong mabuti. No? Gusto ko lang makita natin sa iba't ibang salin. Exodus 3:15. Nakalagay doon sa huling bahagi, this is my name forever. Sabi niya, name forever. Kahit tao magsalita, pag nagpakilala ka, ito yung pangalan ko. Noon, ngayon at magpakailanman, simula ng pinanganak ako. Restituto, Bernardo, o ano man ang pangalan mo. Yun ang pangalan mo. Kahit hanggang sa huling sandali ng buhay mo, bawian ka na ng buhay, yun ang pangalan mo. Pero ito mismo, siya mismo nagsasabi nito. Yung kataas-taasan Diyos na may likha ng langit, siya mismo nangusap dito. Sabi niya, this is my name forever. Hindi sinabing nung panahon na lang na yon. And this is my memorial to all generations. Lahat ng tao, lahat ng nilalang. Sa NIV version, this is my name forever, the name you shall call me. Sabi ron, you shall call me from generation to generation. At sa ERV, easy to read version, sabi rito, it is how I want the people to remember me from now on. Ano yung tinutukoy dito? His name Yahweh. Hindi po sinabing titulo, title. Ano po? Kasi, ang paliwanag ng marami, meron nga nagpapaliwanag sa Facebook, yung singkit na lalaki, na sinasabing, pwede raw na Lord, Panginoon, pwede raw palitan. Common sense lang at tingnan mong mabuti. Ang sinasabi rito, yung name, yung Lord, hindi yan name, title yan. Titulo yun na ginagamit sa iba't ibang tao din at ng mga nilalang. Kahit na hari, Lord. Kahit yung iba, Lord. Kaya title yun, hindi name. Pinag-usapan dito, name. Binubulag ng maraming mga ngaral na ito ang mga tao. Maliwanag po, sinabi niya, this is my name forever.
It is how I want people to remember me. Yung name na sinabi niya, Yahweh. Ano po, at yun ay ayon sa history, pinagkaisahan talaga na yun ang pangalan. Bagamat sa original, 4 na letter lang yun, tetragrammaton, pero ang pronounce po doon ay talagang Yahweh. Ngayon, kasi pag tinignan natin, sino ka para baguhin mo yung sinasabi ng mismong Diyos? Na siya mismo nagsasabi, sino ka? Anong karapatan mo na palitan mo yung pangalan niya? Anong kapangyarihan na meron ka? Anong katwiran ang sasabihin mo? Yung sinasabi mo na El Elyon, El Gibor, lahat ng iyon ay mga katangian ng ating kataas-taasan Diyos. Hindi pangalan yun. Kaya nga sinabi rin ng ibang nangangaral, ang mga ibang katangian niya, Yahweh, Jireh, Yahweh, Olam, yung lahat ng mga pangalan na yon, katangian po yung nakasudlong doon sa pangalang Yahweh. Nasa iba, ginamit ay Jehovah Jireh. Now, gusto ko linawin, hindi po Jehovah ang pangalan po ng ating kataas-taasan Diyos na si Yahweh. Unang-una, walang letter J po ang Hebrew alphabet at yung letter J, maging sa English alphabet, wala po nung araw yan. 15th century lang yan na-discover. Kaya, hindi po yung original talagang name ay imposible na Jehovah. Yahweh po talaga yan. Now, saan nagsimula ang pandaraya at yung pagtatakip na ito? Na napakahalaga. Isipin niyo po, nakalagay yan mismo eh. Nakalagay mismo, siya mismo nagsabi. Tapos mga ngatwiran tayo ng kung ano pa mang katwiran natin. Napakalinaw. Sabi niya, it is how I want the people to remember me from now on. Kasama ba yung from now on ngayon? Bukas at hanggang sa huling panahon? Kasama ba yung panahon ngayon from generation to generation? Nakalagay forever doon sa King James Version? Ngayon, tingnan po ninyo. Kasi, kailangan maintindihan talaga ng marami ito kasi darating ang mas matindi pa na mga sakuna. Mas titindi pa ang lindol, yung big one. Magaganap anytime at tatawag ka. Hindi mo na tatawagin ng sino pa man, pero tatawag ka sa kataas-taasan Diyos at dapat tama ang pangalan niya. Kasi dito po sa Exodus 3, inulit po ito sa ang Biblia, sinali ng tao. Take note, tao po nagsalin nito. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon. So inalis yung pangalan na Yahweh, ipinalit yung pangalan na Panginoon na all capital letter at mayroong letter A na take note o footnotes para ipaliwanag din ano ang kahulugan ng Panginoon. Tapos dito, sabi dito, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Pero nakalagay pa rin, ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang tatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Maling-mali po ang salitang Panginoon. Kasi po, nakalagay, ito ang aking pangalan. Pag-isipan natin, hindi po pangalan ng Panginoon. Alam nyo ang nakakatuwa dito, ano? Sinasabi ng iba na, bastay ka. Kahit Panginoon ang itawag ko, o Lord, alam naman niya ang laman ng puso ko. Tanong ko sa inyo, saan mong talata nabasa sa Biblia yon? Na nakalagay na kahit na mali ang pangalan niya, ibahin mo ang pangalan niya, basta't ang laman ng puso mo ay alam niya, okay lang yon. Para saan nagsalita siya? Para saan at may Biblia? Kung ikaw din lang pala masusunod sa sarili mo, sino ang Panginoon mo? Di ba? Ngayon, ano ang kahulugan ng letter A? Yung footnotes na yon. Pinaliwanag po pag binasa mo. Ang ibig sabihin, ang salitang Panginoon, kapag lahat ay malalaking titik, ay kumakatawan sa pangalan ng Diyos. YHWH, sa kanilang alphabet, sa Hebrew ay Yod-Heh, Wad-Heh, Tetragrammaton, pero ang pronunciation ay Yahweh. Nasa talatang ito ay nakaugnay sa pandiwang haya o ako nga, yung verse 14, na sinabing ako nga, meaning iyon ng kanyang pangalan. Ang nakakatawa po dito, doon sa ang Biblia 1905 at ang Biblia 1978,
Hindi pa po capital letter. Pero pagdating sa edition ng 2001, biglang naging capital letter. At meron silang paliwanag na ito ay pangalan mismo, national name of the God of Israel. Bakit? Dati hindi nila alam, ngayon alam nila. So ngayon, alam na natin ngayon na yung palang tunay, bakit hindi pa itinama? Bakit hindi pa ginawang Yahweh? Bakit tinakpan pa, ginawang Panginoon? Hindi pangalan yon. So anong nangyari? Naligaw tuloy, nalito ang mga tao, hindi tuloy natatawag siya sa tamang pangalan. Na ipakikita ko po sa inyo, iyan talaga yung natuklasan ko. Yung pinakamahalagang katotohanan na itinago, ang pangalan ng Ama ay sadyang itinago upang mailihis sa tamang katuruan ng tao. Mahalagang-mahalaga po ito pag pinag-aralan po ninyo talaga ito. Hindi po ito simpleng bagay. Kasi siya mismo nagpahayag nito. Kahit sa lumang tipan, tingnan ninyo mabuti. Kasi, ano ba yung pangalan ng ating Ama? Kaya nga, meron tinuro ang ating Panginoon sa Matthew 6, verse 9, hanggang sa pababa, nakalagay doon. Kasi tinanong siya, paano ba tayo mananalangin? Tanong ng alagad. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Isang panalangin lang tinuro niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Tinuro niya yan. Sasambahin yung pangalan. Ang problema, itinago yung pangalan. Pinalitan yung pangalan, kaya hindi nasasamba yung totoong pangalan. Kaya, ito yung pangalan, Yahweh po. Kung hindi kayo naniniwala at susunod dyan, kasi masusuway mo lang yung nakalagay sa Exodus 3:15, huwag na ninyong basahin at baliwalain na ninyo yung sali na ang tinuturo ay pangalan Yahweh. Kasi maling-mali pagka hindi nyo sinunod yan. Kasi siya mismo nagsabi, from generation to generation, forever, from now on. Yun ang pangalan niya. Kaya magkakasala ka lang at hindi mo lang siya masuk. Kasi siyang may gusto noon. Hindi niya sinabing pag gusto mo lang. Kaya kung siya ang Panginoon mo, susundin mo po siya, hindi sarili mo, hindi yung tao na mali ang tinuturo. Kasi po, kaligtasan mo nakasalalay dito, Kaya, yun po yung napakalaga. Kasi alam niyo po ba na doon sa lumang tipan, mahigit 6,000, hindi konti lang, halos 7,000 beses binanggit. Inulit-ulit niya at ng lingkod niya kung gaano kahalaga ang pangalan niya. Nagpakilala siya. Pero pinalitan nga po ito ng maraming mga salin, ginawang Lord, Panginoon. Nung una, small letter, Lord. Nung una, small letter, Panginoon. Nung huli, ginawang capital letter. Pero pinaliwanag nila. Kasi pag tiningnan mo po, kung nagbabasa ka ng King James Version, yung mayroong mga Greek meaning, doon sa H3068, nakalagay, yung word na Lord, it is a Jewish national name of God. May paliwanag, pero bakit tinakpan? Ano man na ikatwiran natin, siya may gusto noon, hindi tao na nagsalin, walang karapatan. Kaya inulit ko, yung letter J na Jehovah, wala pong letter J ang Hebrew alphabet. Hindi totoong Jehovah po pangalan. Ngayon, tingnan po natin, kasi ang nakapagtataka dyan, isang salin lang yung mabuting balita. Sa Old Testament, ganun kahalaga at ganun kadaming beses binanggit. Pero sa New Testament, hindi na binanggit kahit minsan 0. Kaya nakapagtataka yon na hindi yun sinadya para merong maitago at merong magkaroon ng kalituhan. Hindi nagkataon lamang po yun. Mahalagang mahalaga kasi siya mismo nagsabi. Iniukit pa nga yan sa bato Kasi sa ikatlong utos, yung inuukit sa bato na 10 utos na siya mismo nagsulat, nakalagay sa verse 7 ng Exodus chapter 20, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Siya mismo nag-uukit niyan, sumulat niyan. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lamang pinalitan nga po yan, yung iba ginamit ni Panginoon. Pero pinag-uusapan lagi, pangalan po, hindi titulo. Kaya, maling-mali po yung pangunawa at pagpapaliwanag ng pong iba na siya mismo nagsabi, hindi po ako. Kasi nadadaya pong marami dahil sa maling pangangaral ng mga iba na gumagawa ng sariling mga katwiran.
Yan mismo po, hindi tao nagsulat yan. Siya mismo. Name, onoma, pangalan ng pinag-usapan, identity, yung tawag na gusto sa kanya. May meaning po yun eh. Pero hindi pangalan yung meaning. Lahat tayo, may mga pangalan tayo at iba't ibang pangalan, may kanya-kanyang meaning po yan. Pero yung pangalan natin, yun mismo nakalagay sa birth certificate mo. Yung pangalan ng ating amang si Yahweh, nakasulat mismo sa kanyang banal na kasulatan at lalo na doon sa 2 tapyas ng bato. Kaya hindi mo po pwedeng baguhin. Now, tingnan po ninyo, Isaiah 42 verse 8. Sinabi niya, ako si Yahweh. Hindi niya sinabi talagang ako si Panginoon kasi pangalan po pinag-usapan. Sabi niya, yan ang aking pangalan. Basahin po niyo. Kasi ang nakalagay sa ibang salin, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. Imposible po yun eh. Imposible na sinasabi niyang pangalan ko tapos titulo eh. Hindi talaga po pag ginamit mo yung logical po na kaisipan, hindi na kailangan ng eksperto rito. Hindi kailangan ng doctorate dito. Maliwanag po eh. Kaya lang nadaya tayo. Kasi nahirati tayo na iyon ang tama, pinapangaral na iyon, kaya akala natin, tama na yun. Pero pag-isipan natin. Magbasa tayo na nag-iisip. Ano po, hindi yung kung ano lang ang minanat itinuro ng mga tagapagturo na hindi na tayo nag-rely doon sa sarili nating kaisipan. Maliwanag po ang Bible. Iba't ibang salin, tingnan ninyo po. Makikita po ninyo ang katotohanan. Kasi siya mismo nagsabi, sino pong anumang dunong mo, anumang katwiran mo, anumang tinapos mo, sino ka para palitan mo yan? Tingnan niyo mabuti po. Leviticus 24, sabi rito, verse 16, ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, sabi rito, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang mamatay. Kitang-kita, siya mismo nagsasabi, napakahalaga ng pangalan niya. Pag nilapastangan mo, pag binaliwala mo, pag tinakpan mo. Kaya hindi po yan basta-basta lamang na okay lang, basta nasa puso ko, okay na yun. Siya po nagturo at nagsabi. Kaya, humanda ka sa paghuhukom kung ito hindi mo intindihin at lalo kung ipapangaral mo yung mali. Kasi siya po mismo nagsabi. Tingnan niyo mabuti, Leviticus 19:12. Sabi rito, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan. Ano yung pangalan? Lord, Panginoon? Pangalan nga eh. Hindi ba? Alam na natin. Nakalagay mismo dyan. Kung ito ay walang katotohanan, iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Sabi dito, ako si Yahweh. Yan mismo ang original na sinabi niya. Hindi po titulo. Kasi, tingnan ninyo mabuti, pwede na bang limutin? Sinabi ba niya na, huwag na ninyong banggitin, okay lang, bilang paggalang, baka hindi niyo malapastangan ninyo eh. Kaya okay lang na palitan niyo ng Lord, Adonai, Panginoon, kung ano-anong mga salita. Nakalagay po rito, tingnan ninyo mabuti, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung nakalagay. Kung ito ay walang katotohanan. Pag walang katotohanan, huwag mong gagamitin yung pangalan niya. Pero kung may katotohanan, hindi niya sinabing huwag mong gamitin. Siya nga nagsabi na yun ang pangalan niya. Ano po? Yun ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos, ako si Yahweh. Kaya maraming naliligaw po kasi hindi natin inintindi. Nakinig lang tayo na nakinig dun sa mga bulaang mga tagapagturo na hindi dun mismo sa salita. Kasi napakarami po ngayong katotohanan na makikita natin. Buksan lang natin ang ating puso't kaisipan. Ito pa, tingnan niyo mabuti po, yung kaligtasan. Paano? Awit 91 verse 14 or Psalms 91 verse 14. Sabi rito, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Iniligtas daw. Siya. Sinong siya? Anong kanyang ginawa? Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Nakita nyo? In New King James Version or King James Version, sa iba pang mga salin, basahin nyo. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. O pag may lindol, may sakuna, may panganib, etc., anong dahilan? Bakit ililigtas siya o ikaw kung sakali? Sabi pa, I will set him on high because he has known my name. And what is that name?
Yahweh po. Wala nang iba. Kaya't iniligtas iyon. Yun ang dahilan. Sabi ko nga po, ilan yung mga namatay na tawag ng Lord ng Panginoon. Pero napahamak din. Kitang-kita natin, mismong mga korap, mismong mga mandarambong ng bansa natin, yung mga kontraktor na ginagamit yung pangalang Lord, instrumento sila ni Lord. Pero sinong Lord? Ayun, kaya nagkamatay ang marami dahil sa baha. Kaya lubog sa baha ang maraming mga tao. Lahat halos ng mga may kasalanan, tumatawag kay Lord, ng Diyos. Pero sino ang Lord nila? Kilala ba nila si Yahweh na totoong ating kataas-taasan Diyos? Marami hindi po. At tumawag man ng Lord, anong buhay meron sila? Naging parang palasak na salita, Lord Diyos ko. Pag kailangan, Lord, Lord. Pag nasa bingit ng kamatayan, panganib, Lord, Lord, Diyos ko, Diyos ko. Tinatawag natin. Parang pag may sunog, tawagin mong bombero. Pero wag ka, pagkatapos nun, anong pamumuhay? Balik sa saya. Pag kalmado na at tigil na naman ng paglindol, wala na naman. Sino na naman ang Lord? Tama yung kahulugan ng Lord, Panginoon. Ibig sabihin, tayo'y alipin, susunod tayo sa Kanya. Pero kanino tayo? Sinong Panginoon natin? Si Yahweh. Yan ang pinangaral din ng kanyang bugtong na anak. Kasi gusto ko lang tingnan po natin mabuti ito, makita nyo kung gaano kahalaga. Jeremiah 23 verse 26, hanggang kailan masusumpungan ito sa puso ng mga propeta, ng mga bulaang propeta ng tagapagturo, na nangahuhula ng mga kasinungalingan. Sa makatwid bagay ang mga propeta nangahuhula ng daya sa kanilang sariling puso. Mga mangangaral na yung iba dahil kumikita, nagkakamal ng pera, binibigyan ng mga kung ano-ano, kahit na mali pinapangaral, yan ang sinusunod. Pero ano nakalagay po? Na nag-aakalang mapaglimot sa aking bayan ng aking pangalan. Yun ang ginagawa ng mga bulaang propeta. Sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip, na sinasaysay ng bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, gaya ng kanilang mga magulang na nakalimot ng aking pangalan dahil kay Baal. Yung Baal po, yung maling Diyos. Pag mali ang Diyos mo, kahit maglupasay ka, kahit manggalaiti ka sa pagtawag, pag hindi si Yahweh ang tinawag mo, hindi ka rin pakikinggan. Kaya siya po may sabi noon. Alam nyo kaya ganito lang, kasi napakahalaga po nito na ating bansa patindi ng patindi ang nararanasan sa lahat ng aspeto. Kahirapan, yung ating gobyerno ay talagang nawala na ang halos tiwala ng lahat, tapos matitinding trahedya, baha, paglindol, marami pa pong mararanasan tayo. Kaya mahalaga na matama ang ating kaisipan, pananampalataya sa tunay at kataas-taasan Diyos. Makilala natin kung sino siya. Kasi mayroon pong mga mandadaya talaga. Meron talagang mga ngaral para ilihis, hindi makilala ang ating amang si Yahweh. Kasi tingnan natin sa Bagong Tipan, anong sinasabi ni Pablo? 1 Corinthians chapter 8 verse 5. Kahit na may tinatawag na mga Diyos, o ilan ba Diyos? Sabi rito, isa lang. Sabi rito, mga Diyos. Sa langit at sa lupa at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Ang Diyos at ang Panginoon, marami po. Lord. Alam na natin lahat ang uri ng Lord. May gambling Lord pa nga Iba't ibang Lord. Kaya hindi tama na Lord lang tawag mo sa Panginoon. Bagamat dapat may tunay na kahulugan yun. Hindi tamang Diyos lang kasi maraming Diyos Ngayon, anong sabi ng banal na kasulatan? Subalit para sa atin, isa lamang ang Diyos. Sino pa'y tinutukoy ni Diyos? Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At tayo nabubuhay para sa Kanya. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Isa lang po. Kaya, ano yung pangalan ng Ama? Sa Ama namin, may pinasasambang pangalan. At sabi ko nga po, basahin po nyo yung lumang tipan, yung mabuting balita at yung ibang mga salin. Makikita nyo kung gaano kahalaga yung name na yan.
Ngayon, alam ba nyo, kahit po si Satanas, Diyos din. Sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Yung word na Diyos na ginamit sa demonyo sa kasamaan ng sanlibutang ito, at yung ginamit sa Diyos Ama, Anak at sa iba pang mga nilalang, isang word lang po, pare-parehong word. Kahit sa English version nakalagay, in whom the God of this world. Sino bang Diyos ng mundong ito? Sino sinusunod ng mga politiko na nagdanakaw sa kaban ng bayan, ng mga engineer ng DPWH at lahat pa ng mga kontraktor na masasama. Bagamat hindi lahat po'y masasama. Yung iba yung may totoong pagkilala sa ating kataasan Diyos. Pero nadadamay ang lahat. Pero yan na po talaga normal na magaganap po ito sapagkat nasa huling panahon na tayo. Kaya dapat gumising po tayo, talagang huwag natin baliwalain ang mga babala na ito para tayo talaga ay kumilala sa Kanya, manumbalik sa Kanya. Sabi rito, had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Alam niyo po ba na sa Greek word, G2316, theos ang pronounce, pare-pareho po ng ginamit. Kaya marami talagang Diyos na tinutukoy sa Biblia. Pero isa lamang po, pag binanggit mo ang pangalan ni Yahweh, wala nang ibang tutukuyin. Isa lang yun. Yun na yung Ama natin sa langit. Pero pag sinabi mong Diyos, baka maling Diyos ang tinatawag mo, kaya mapapahama ka rin. Kaya nga po nakalagay yan. Sabi mismo ng ating Mesyas, John chapter 4 verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sabi ng Mesyas, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Tanungin ko po kayo, masasabi mo bang kilala mo ang isang tao kapag hindi mo alam ang pangalan niya? Mahalaga ba yun? Maaaring kilala mo siya sa ibang aspeto, pero hindi ba nakukumpleto lang ang iyong ganap na pagkilala sa isang tao pag alam mo kung ano ang pangalan niya? Kasi pag mali ang pangalan niya, sasabihin niya sa iyo, hindi mo totoong kilala. Hindi yan ang pangalan ko. Lalo na sinasabi mismo ng Mesyas. Kaya sinabi pa niya yan John 5:43, sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Di ba? Napakarami pong bagay. Kahit sa John 17, sinabi niya doon nung siya nagpe-pray sa Gethsemane, Ama, ingatan mo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Sabi rin po niya, name. Kaya nga, yung name na yon Pag tumawag ka sa tamang name, at kung maintindihan nyo, pati po, naipaliwanag ko po na po yan Bakit? Yung pangalan ng Ama binigay sa anak at magkapangalan sila. Dito na po, sa huling mga talata na lang tayo, alam niyo po ba na sa pahayag hanggang sa mga talata na ito, ay ang pangalan po ng Ama na si Yahweh ang pinakikita, pero tinakpan hanggang sa huling aklat. Pag binasa niyo pahayag 19:6, ang Biblia, basahin niyo kahit ang Biblia. Ano po? Basahin niyo sa iba't ibang mga salin. Basahin niyo yung American Standard Version, ASB. Basahin niyo yung English Majority Text Version, EMTB. Yung Easy to Read Version, ERB. Yung English Standard Version, ESB. Yung God's Word Version. Yung LEB, Lexham, English Bible, etc. Marami pang mga verse na nakalagay po ay ganito, Hallelujah. Ganito nakasaad. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig na napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Hallelujah. Sa iba po ay, Hallelujah. Pero pinalitan nga ito sa mabuting balita sa ibang salin, ginawang purihin ng Panginoon.
Hindi po yun ang totoong meaning po at nakalagay sa original. Sabi rito, ang kaligtasan at kalwalhatian at kapangyarihan ay naakol sa ating Diyos. Kahit na maraming tagapangaral, pag tinanong mo, ano ba ang meaning ng hallelujah? Bagamat ang spelling nito ay hallelujah, pero pag kinlik mo po yan, sa New King James Version, yung Greek translation, ano po, ang nakalagay po dyan, purihin si Yahweh. Praise Yahweh, yung hallelujah. Hindi po hallelujah. Hallelujah. Y-A-H ang talaga pong original na nakalagay dyan. Kasi, i-search po ninyo sa Latin transliteration of Greek, G239, kayo mismo ang magsiyasat. Yung hallelujah, dalawa pong Hebrew word yan. Yung hallel, ang ibig sabihin, praise o purihin. Yung Y-A-H, Yahweh po yun. Short for Yahweh. Yah. Kaya purihin si Yahweh, hindi purihin ang Panginoon. Kasi dapat maging tama po ang pagkakaunawa natin. Kasi sinalin nga po at I do believe hindi po ito aksidente kasi napakahalaga po nito. Tingnan ninyo po. Ilan sa inyo nakakaunawa, anong kahulugan ng hallelujah? Banggit tayo ng banggit. Pero sinasabi natin, okay lang na tawagin ng Lord. Pero yung sinasabi natin, hallelujah, hindi natin alam. Ang ibig sabihin, purihin si Yahweh. At sabi rito, it is the highest praise that we can give. Kung naintindihan mo, kung alam mo. Ako po, once na binabanggit ko yung salitang hallelujah, punong-puno ng paggalang, punong-puno ng pananampalataya na ito'y puno ng kapangyarihan. Hallelujah. 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 Dapat alam mo po ang kahulugan yan. Hindi purihin lang ang Panginoon. Pangalan ni Yahweh ang pinupuri mo dyan. Pangalan ni Yahweh ang pinapupuri dyan. Pangalan ni Yahweh ang sinasabing kaligtasan natin. Iyon ang pinangaral. Iyon ang gusto niya. Mula Genesis hanggang Revelation, iyan po nakalagay. Napakadami pong talata nito. Pero sana kahit ito lang, maintindihan po ninyo. Darating na malalagay ka sa gitna ng panganib. Sana tama ang tatawagan mo. Kasi sinabi po sa pahayag 22, talatang 18, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Pagdaragdag o pagbabawas, pero sa tingin ninyo, mabigat ba yung palitan mo ang pangalan ni Yahweh? Simpleng bagay lamang ba yun? Na baliwalain mo dahil sa mga katwiran mo at pinaninindigan mo na pinoproteksyonan mo yung sarili mong katwiran o yung grupo mo para lamang dito na maliwanag. Sana po makita ninyo po ito kasi napakahalaga po nito. Dahil muli, nakalagay po yan, hindi man tayo abutan ng huling panahon na talagang sukdulan ng matitinding mga trahedyang ito, mauna man ang kamatayan natin, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Tandaan niyo po, pag mali ang Diyos mong kinikilala, kapahamakan po nakalagay diyan. Kasi nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Sabi niya, this is my name forever. This is how I want people to remember me. Name po niya yan. Na kaya lamang tayo nalito kasi tinakpan po sa bagong tipan. Sa maraming salin, hindi na nabanggit ang pangalan niya. Pero nakatago, kagaya nga po ng word na hallelujah. Sa Biblia, ang meaning po nun, purihin si Yahweh, ang ating kataas-taasan Diyos. Nawa, ingatan tayo ni Yahweh sa pagdating ng matitinding trahedyang ito. Dumating man ang the big one, meron tayong kaligtasan, dito sa lupa, maging sa langit. Hallelujah, tayo manalangin. Purihin ang pangalan mo, Yahweh. Hallelujah. Ama, sana po,
Bigyan mo po ng pagnanais na magsaliksik, mag-aral, magsuri ang mga nakinig nito. Sapagkat hindi po ito simpleng bagay lang. Marami po ang pinapangatawanan, yung nakamulatan, yung kanilang grupo at samahan sa iba't ibang kadahilanan. Subalit, ito po ay napakahalaga sa huling panahon na ito. At kaming lahat ay tatayo sa iyong harapan. Huhukuman mo kami. At nawa po ay lingapin mo po ang bansang ito na makilala ka, O Yahweh. Kagaya ng sinabi mo na kaya nagaganap ang mga bagay na ito ay upang muling ipakilala ang pangalan mo. Salamat po, Yahweh, sapagkat binibigyan mo kami lahat ng pagkakataon. Kayo na pong bahala sa aming bansa, kahabagan po kami. Sa iyo po ang kaharian, kapangyarihan, at ang kaluwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Kristo, si Yahshua na aming Panginoon.